Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, January 20, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balita A to Z. He's lying. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binueltahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa alegasyong may blankong entries sa 2025 national budget. Thank you very much, everybody. What a good feeling. We like winning, don't we? Huh? Presidential inauguration ni Donald Trump sa Amerika. Mas mahigpit na polisiya laban sa illegal immigrants. Sinalubong ng kilos protesta sa US Embassy sa Maynila. Reprinting ng balota para sa 2025 midterm elections tuloy na sa Miyerkules. Mas maagang filing ng kandidatura para sa halalan 2028, iminumungkahi ng COMELEC. Pangulong Marcos nagulat at nadismaya sa ilang nilalaman ng sex education bill. Marcos sumumpa na i-veto ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Sa showbiz, Chelsea Manalo may career change nga ba bilang recording artist? At SB19 at Nations Girl Group BINI, big winners sa 10th Wish Music Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tahasang tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa akusasyong may mga blank amounts sa nilagdaang 2025 national budget. Ayon naman sa Budget Department, magkaiba ang General Appropriations Act o GAA na siyang pinirmahan ng Pangulo sa Bicameral Conference Committee report. Pero hindi sinagot ng ahensya kung totoong mayroon nga bang mga blanko sa Bicam report bago ito naratipikahan ng Kongreso. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Diretsahang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsisinungaling ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa isang podcast interview nitong weekend, sinabi ni ex-President Duterte na pinirmahan umano ang 2025 national budget kahit pa ilang line items ang nakablanko sa bicameral report. I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwedeng mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? Sa parehong interview, ibinunyag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang mga umano'y blankong entries sa Bicameral Conference Committee report, partikular sa 2025 budget ng Department of Agriculture. Defective. Ang dami kulang na blanco. That can be shown in the BICAM report at pirmado. Kine-question ngayon ni Ungab kung paanong napirmahan ang Bicam report at kalaunan ay naratipikahan noong December 11, 2024. Sa pahayag naman ng Malacanang ngayong Lunes, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na imposible anyang may maiwang nakablanko sa funding items. Metikuloso anyang nireview ng Kongreso at Department of Budget and Management ang mahigit 4,000 pahina ng 2025 national budget. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Tinuligsari ng DBM ang akusasyon. Nilinaw ng DBM na magkaiba ang GAB o General Appropriations Bill na siyang panukalang batas para sa budget na ipinresenta sa Pangulo. Sa Bicam report na ipinresenta ng iba sa social media. Gayunpaman, hindi sinabi ng ahensya kung totoong may mga blankong linya sa Bicam report. Mensahe ni Marcos sa publiko, busisiin ang 2025 budget na nasa DBM website. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa.
para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Ang umano'y blank line item sa BICAM report, ang pinakabagong kontrobersiya sa 6.35 trillion peso national budget, kasunod ng zero subsidy sa PhilHealth at umano'y pork barrel funds na nakapaloob sa Ayuda sa Kaposang Kita o AKAP program. Isang Chinese national na hinihinalang espiya at 2 kasabwat na Pinoy ang arestado ng Armed Forces of the Philippines at ng National Bureau of Investigation. Ayon sa AFP, ang naturang Chinese ay graduate ng People's Liberation Army University of Science and Technology na kolehiyong kontrolado ng PLA o militar ng China. Humigit kumulang 5 taon na raw namamalagi sa Pilipinas ang Chinese na lalaki. Pinangunahan nito ang pagbisita sa mga lugar kung nasaan naroon ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Yan yung mga piling military bases ng Pilipinas na bukas para sa mga tropa ng Amerika. Kaya ayon sa kasundaluhan, posibleng tinatarget nila ang makapag-espiya sa militar ng Pilipinas. We believe that nagsimula yung espionage operations ng China even prior to the apprehension or capture of the equipment last year. But nakita po natin na just recently, very recently, yung paggamit po nila nitong mga equipment na ito. Meron na ho silang mapa kung saan iikot. In fact, ang plano ho nila pagkatapos nilang maiikot yung buong Luzon, ang next target ho nila yung buong Visayas at Mindanao naman. Well, dinadab namin siya as a sleeper kasi through our monitoring, yung galawan niya talagang nasa normal lang. Kaya niyang mag-blend in sa iba't ibang grupo. Muling naglabas ng panibagong radio challenge ang Philippine Coast Guard kontra sa Chinese Coast Guard ship na nakadeploy sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ayon sa PCG, namataan ng CCG Vessel 3304 linggo ng gabi sa probinsya ng Zambales at ngayon ay nasa 21 nautical miles na lang ang distansya mula sa Bajo de Masinloc. Pinalitan ng barko ang CCG 5901 o ang tinaguriang monster ship ng China na bagamat bahagyang lumayo sa 101 miles mula sa bayan ng Pundakit ay hindi pa rin tuluyang umaalis sa katubigan ng bansa. Noong isang linggo ay naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs para irehistro ang pagtutol sa pananatili ng Chinese vessels sa katubigan ng Pilipinas. Napakahalaga ng ginagawa ng Coast Guard na nire-radio challenge natin ito. No? At dinodocument natin na ang China ay pumapasok sa ating exclusive economic zone. Dahil dito, nasasabi natin sa publiko, sa international na komunidad, sa ibang bansa, na ang Pilipinas ay walang ginagawang activities na nagpapataas ng tensyon. Ang ginagawa natin dito is we are documenting it. Nasabi natin sa mundo na ang China ang pumapasok sa exclusive economic zone natin. Wala tayong intensyon makipag-away. Manunumpa na ngayong gabi si Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Sa kanyang ikalawang termino sa White House, nangako si Trump ng mas matinding polisiya laban sa illegal immigrants. Nagsagawa naman ng protesta ang mga militanteng grupo sa US Embassy sa Maynila dahil saan nila ay nakaambang paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Trump administration. May balitang A to Z si Ace Cruz. Thank you very much, everybody. What a good feeling. We like winning, don't we? Huh? Ito ang victory rally ng incoming US President Donald Trump sa Washington Arena linggo ng gabi sa bisperas na kanyang inaugurasyon. Bagong pagbabalik White House bilang ika-47th US President, inilahad ni Trump na asahan ang mga ipatutupad na polisiya kabilang ang mahigpit na immigration policy. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt and all the illegal border trespassers.
but we will quickly reestablish control of our sovereign territory and borders. We will expel every single illegal alien, gang member, and migrant criminal operating on American soil and remove the savage gang Tren de Aragua from the United States. Isasayos din anya ang manigbaluktot na polisiya ng Biden administration sa nagdaang 4 na taon. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington, a failed administration. We're not going to take it anymore. Bagay na kinundin ng grupong bayan. Marami dito ay mga Pilipino na mga kababayan natin na nasa Amerika para magtrabaho para sa ating kailang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Ang pulisiya ni Trump na nagpapaalis sa napakaraming individual ay malinaw po na paglabag sa karapatan ng mga tao. Pinagpupunit at inapakapakan ng mga demonstrador ang larawang may sungay ni outgoing US President Joe Biden at President-elect Donald Trump. Nauna nang sinabi ng US authorities na sa ilalim ng bagong US administration, posibleng ma-deport ang aabot sa 1.3 milyong immigrants na walang legal na papeles. Nangangamba rin ang bayan sa magiging polisiya ni Trump kaugnay sa China lalo tumitindi ang sigalot sa West Philippine Sea. At gagamitin niya ang Pilipinas para maglunsad ng conflict, war hysteria at kaguluhan dito sa Asia-Pasipiko. Gusto natin hindi dapat gamitin ang Pilipinas para i-advance o i-put forward itong imperialistang agenda ng US. Sinubukan pang makalapit ng mga demonstrador sa tapat ng US Embassy pero sa bukana pa lang nito ay sinalubong na sila ng pulisya. May nakaharang ding sasakyan ng pulisya at bumbero. Kaya't sarap na lang ng mga kapulisan nagsagawa ng programa ang grupo. Hirit ng grupo, marapat na paalisin ng US military facilities sa Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tuloy ang TikTok sa Amerika. Ibinalik na kasi ng TikTok ang serbisyo nito sa mga users sa USA matapos magkaroon ng bagong utos mula kay President-elect Donald Trump para pansamantalang iurong ang pagbabawal dito. Sa kabila ng naunang anunsyo ng administrasyon ni President Joe Biden na hindi ipatutupad ang TikTok ban, itinuloy ang blackout ng app nang maabot ang deadline para sa pagbebenta ng US subsidiary ng TikTok sa non-Chinese buyers. Nangako naman si Trump na gagamit ng executive order para bigyan ng panahon ang negosasyon kasabay ng panukala na magkaroon ng 50% ownership ang US sa TikTok. Samantala, sa kabila ng temporary restoration, pinanindigan ng US Supreme Court ang legalidad ng ban noong Biyernes pero maiiwan sa kamay na ng administrasyon ni Trump ang pagpapatupad nito. Tinatayang nasa 170 million US citizens ang gumagamit ng TikTok. Sa ating mga motorista, sana nakapagpakarga ng krudo. Medyo malaki-laki po kasi ang taas presyo sa produktong petrolyo na nakaamba. Mamaya na po yan, Martes, January 21. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, aabot sa 1 peso and 65 centavos ang taas sa kada litro ng gasolina, habang nasa 2 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng diesel. Mahigit 2 pesos din ang taas sa kada litro ng kerosene. Bunso ang oil price hike ng pagpapataw ng parusa ng United Kingdom at USA sa Russia at sa pagtaas sa halaga ng shipping cost. Kaya naman sana makahabol pa sa pagpapakarga. Bukas ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa rekomendasyon ng Metro Manila Development Authority na i-adjust ang pasok sa mga ahensya ng gobyerno sa Metro Manila para makabawas sa matinding trapiko. Sa ilalim ng panukala, magsisimula ng alas 7 ng umaga ang pasok ng mga kawani ng gobyerno at magtatapos ng alas 4 ng hapon. Target nitong mapagaan ang daloy ng commuters at motorista, partikular na sa EDSA na nakaschedule na isailalim sa rehabilitasyon ngayong taon. Gayunpaman, iginiit ni PBBM, kailangan munang konsultahin ng publiko kung okay din ba sa kanila ang panukala. Yes, I saw that. We're studying it. If it works, we'll do it. But we have to. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. We also have to ask
the commuting public kung practical para sa kanila. Sa iba pang balita, sumiklab ang sunog sa isang cold storage facility sa FPJ Avenue Corner, Pitimini Street sa Barangay Del Monte sa Quezon City ngayong Lunes. Ayon sa ulat, unang itinaas ang first alarm ng Bureau of Fire Protection bandang alas 3:20 ng madaling araw matapos makatanggap ng tawag mula sa isang empleyado ng pasilidad. Bago ito itinaas sa ikatlong alarma sa pagpapatuloy ng pagsiklab nito pasado alas 8:20 ng umaga. Ligtas naman ang mga empleyado naka-duty ng ganoong oras ayon sa mga otoridad. Pansamantala namang isinara ang bahagi ng FPJ Avenue at Pitimini Street at ipinahinto ang operasyon ng kalapit na gasolinahan at coffee shop para sa kaligtasan at bigyan daan ang mga rumirespondeng bumbero. Idineklara ng fire under control ang sunog pasado alas 12 ng tanghali. Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kumpanya na Tesla na mag-manufacture ng electric vehicles sa bansa bilang bahagi ng pagsusulong ng sustainable transport system at pagbaba ng carbon emissions. Sa paglulunsad ng Tesla Center Philippines, binigyan diin ang Pangulo ang ambag ng Tesla sa environmental sustainability at sa pagpapalakas ng lokal na workforce. Bilang patunay ng malaking potensyal ng bansa, binanggit ng Pangulo ang inauguration ng state-of-the-art battery facility noong Setyembre na gumagawa ng iron phosphate batteries para sa EVs. Pinuri rin ng Pangulo ang pulisiya ng gobyerno na sumusuporta sa sustainable transportation. Natatandaang formal na pumasok sa Pilipinas ang Tesla November 8, 2024 sa pamamagitan ng Tesla Motor Philippines na nangangasiwa sa importation, sales at charging infrastructure. Filipino in the house, Este Street. May bagong miyembro po ang iconic children's show na Sesame Street. At ito'y walang iba kundi si TJ na proud Pinoy. Unang ipinakilala ang karakter ni TJ noong 2023. Nalikha ng Filipino-American animator na si Bobby Pontillas kasama ang puppeteer na si Louie Mitchell. Ayon sa palabas na Sesame Street, isang second-generation Filipino-American si TJ na isa ring proud kuya sa kanyang baby sister. Proud din daw si TJ sa tuwing nagagamit niya ang Tagalog words na kanyang natututuhan sa kanyang lolo at lola. Hindi lang yan, very Pinoy vibe talaga itong si TJ dahil family-oriented din siya. At gustong-gusto niyang nagbabanding sila gaya ng paggawa ng lumpia gamit ang mga pinitas niyang gulay. Hilig din niyang maglaro ng basketball at makipagsayawan sa kanyang mga pinsan. O diba, Pinoy na Pinoy branded. Susunod, reprinting ng balota para sa 2025 midterm elections tuloy na sa Miyerkules. At sa showbiz, Chelsea Manalo may career change nga ba bilang recording artist? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Tiniyak ng Commission on Elections na tuloy ang reprinting ng mga balota sa Miyerkules, January 22 matapos ang 8 temporary restraining order na ipinataw ng Supreme Court noong isang linggo. Dahil sa aberya, iminumungkahi ng COMELEC na gawing mas maaga ang filing of candidacy sa presidential elections sa 2028. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Target ng COMELEC na simulan ng reprinting ng mga balota ngayong Miyerkules, January 22 matapos itong ihinto at masayang ang nasa mahigit 6 na milyong balota na nagkakahalaga namang 132 million pesos. Ayon sa COMELEC, double time sila ngayon para mahabol ang April 14 deadline. We're going to release the resolution today, deputizing the National Printing Office in order to expedite everything. Ang gusto namin, kung anuman merong makina sa NPO, maliban doon sa 2 makina na daladala ng Miru, gagamitin na po namin ang lahat ng yan. Nasa 1.5 million ballots ang target iimprenta ng COMELEC at National Printing Office kada araw simula sa Miyerkules.
Ngayong Lunes nga lang, muling isinagawa ng COMELEC ang pagsali ng source code sa machine-readable codes na siyang gagamitin naman sa mga automated counting machine at consolidated canvassing system. Ito'y para matiyak na walang dayaang mangyayari sa eleksyon. Nilagyan din ito ng add feature para maidagdag ang pangalan ng iba pang aspirants alinsunod sa direktiba ng Korte Suprema. Dahil sa nangyaring aberya ngayon dahil sa pagbabago sa final list ng mga kandidato, iminumungkahi ng COMELEC na gawing mas maaga ang filing of candidacy para sa presidential election sa 2028. Ayon sa COMELEC chairman, ito'y para magkaroon ng mahabang panahon ng COMELEC para maresolba ang anumang disqualification issues at mas may panahon pa ang mga aspirant na umapila sa Korte Suprema. Siguro nga sa halip na October, baka pag-isipan na natin na July na filing ng candidacy para naman ma-exercise ng COMELEC ng tama ang kanya pong kapangyarihan at ng mas mataas na hukuman. Nitong Sabado lang, naglabas ang Korte Suprema ng 3 pang TRO habang ngayong Lunes, 1 TRO pabor sa mga lokal na kandidato na sina Marie Grace David na tumatakbo sa pagka-Vice Mayor ng Limay Bataan, Mary Dominic Oñate sa pagka-alkalde ng Palumpon, Leyte, Aldrin Santa Ana para sa pagka-alkalde ng Bukawi, Bulacan at Jonas Cortez na tumatakbo sa pagka-alkalde ng Mandaue City, Cebu. Pero ayon sa komisyon, hindi problema ang 3 bagong dagdag na pangalan dahil hindi pa naman sila nag-iimprentang muli ng mga balota. Dagdag pa ng COMELEC, nakahanda silang sumunod sa anumang ipag-uutos ng korte para matiyak ang transparency ng magiging halalan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Hinatulan ng Sandigan Bayan ng hanggang 10 taong pagkakakulong sina dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at dating City Administrator Aldrin Cunha dahil sa anomalya sa 32 million peso permitting at tracking system project noong 2019. Ayon sa 146-page desisyon na inilabas ngayong Lunes, nabatid na ipinagpatuloy ang bayad sa supplier na Geodata Solutions Incorporated para sa online occupational permitting tracking system kahit walang pahintulot mula sa City Council at hindi rin kumpleto ang delivery ng supplier. Dahil sa kanilang hatol, permanenteng diskwalipikado na sa anumang posisyon sa gobyerno sina Bautista at Cunha. Hindi naman pinagbayad ng danyos ang dalawa dahil sa natanggap ng private supplier ang 32 million pesos na hindi kasama sa kaso. Matatandaang nagsilbi bilang Quezon City Mayor si Bautista mula 2010 hanggang 2019. Walang balak ang palasyong pirmahan ng Anti-Adolescent Pregnancy Bill na isinusulong sa Senado. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., laman daw kasi nito ang ilang probisyong hindi nararapat para sa mga kabataan. Ang tugon naman ni Senator Riza Ontiveros, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Kasalukuyang nakabinbin sa ikalawang pagbasa ng mataas na kapulungan ang Anti-Adolescent Pregnancy Bill na inihain ni Senate Minority Deputy Leader at Senate Committee on Women Chairman Riza Ontiveros. Pero ngayon pa lang, kinokondena na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nilalaman ng Senate Bill 1979. Hindi umano siya sang-ayon sa ilang aspeto nito na tumutukoy sa konseptong tinawag niyang woke. Anya, haharangin niya ito sa executive branch at walang balak pirmahan ang sinasalang panukala. I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito. Pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Hindi kasi siya sang-ayon sa mga nilalamang probisyon ng naturang panukalang batas. I was shocked and I was appalled by some of the elements of that, because this is all this woke that they are trying to bring into our system. Duda rito ang Pangulo tulad ni na Senate President Cheese Escudero, Senator Migs Zubiri at Senator Joel Villanueva. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous.
It is abhorrent. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. Pinasinungalingan naman ng principal author ng panukala na si Hontiveros ang alegasyon. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Matatandaang idiniin ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno na nakabatay sa international standards ng UNESCO at WHO ang filosofiya ng comprehensive sexuality education. Kaya't ang plano na lang ni Hontiveros, yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Paglilinaw naman ng Pangulo, I still believe that sex education in terms of teaching kids the anatomy of the reproductive systems of male and females is extremely important. The consequences of early pregnancy, the prevalence of HIV, kailangan ituro lahat yan para alam ng mga kabataan. Pero yung mga sinama nila na mga woke na absurdities are abhorrent to me. labis naman ang pasasalamat ni Villanueva sa Pangulo sa pagsuporta nitong labanan ang naturang bill. While we agreed that there is a need to address the rising cases of adolescent pregnancy in our beloved country, it should not be at the expense of our children's innocence and should not be detrimental to their health, studies, and morals. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. The dream I am dreaming of. Dream come true para kay Miss Universe Asia 2024 ang maibahagi ang kanyang talento sa pag-awit, hindi lang bilang isang true beauty queen. Sa Instagram, makikita ang uploaded photos ni Chelsea matapos ibahagi ang ilang snaps ng kanyang recording session sa isang studio. Enjoy na enjoy ang reigning Miss Universe Philippines queen bilang isang recording artist. Ayon kay Chelsea, pagiging pop star ang kanyang childhood dream. Kaya naman nais niyang pasukin ang music industry. Pagbubunyag pa ni Chelsea, namana niya sa kanyang mga magulang ang pagkahilig sa pag-awit bilang bahagi ng bonding moments ng kanyang pamilya. Si Chelsea ang kauna-unahang Miss Universe Asia matapos ang Miss Universe 2024 na ginanap sa Mexico noong November 2024. Sa aming pagbabalik, SB19 at Nations Girl Group BINI, big winners sa 10th Wish Music Awards. Mga nakuhang parangal, alamin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Muling pinatunayan ng SB19 at Nations Girl Group na BINI ang kanilang husay sa mundo ng musika, dahilan para maiuwi nila ang ilang malalaking parangal sa katatapos na 10th Wish Music Awards. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Talaga namang namamayagpag at walang kupas ang kinang ng Kings of P-pop na SB19 at Nations Girl Group na BINI. Dahil sa panibagong parangal na kanilang natanggap sa katatapos lang na 10th Wish Music Awards nitong linggo, January 19 sa Araneta Coliseum, Quezon City. Hakot na hakot sa dami ng natanggap na parangal. Kinilala ang SB19 bilang Artist of the Year. Wish Song Collaboration of the Year naman ang kantang Kalakal. Kakolab ang tanyag na Pinoy rapper na si Glock 9. Ballad Performance of the Year naman ang kanilang awiting Ilaw. Ang SB19 members winner din. Naiuwi ni SB19 Stel ang parangal bilang Wisher's Choice at Wish Breakthrough Artist. At ang kanyang kantang Di Ko Masabi nagawaran din bilang Wish Ballad Song of the Year. Nasungkit ng isa pang miyembro na si Josh Cullen ang Wish Hip Hop Song of the Year Award para sa kanta niyang Get Right. Naibigay naman kay Philip ang Wish Rock or Alternative Song of the Year para sa kanyang kantang Kanako.
habang ang SB19 leader na si Pablo nakuha ang one of the highest awards na Wish Artist of the Year. Samantala, tagumpay rin ang Blooms matapos makakuha ng 3 major awards at kilalanin bilang Group of the Year. Pop Video Award of the Year ang hit song nilang Salamin Salamin, habang Song of the Year naman ang kanilang popular summer anthem na pang-tropiko. Ang 10th Wish Music Awards ay taunang music awards na nagsimula pa noong 2016. Ang nasabing award-giving body ay mula sa lokal na FM radio station na kumikilala sa husay ng mga Filipino artist na nasa industriya ng musika. Congratulations, winners! Mabuhay ang OPM! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa retired politician na si Dan Quayle. Ayon sa kanya, hindi maaaring pamunuan ang bansang ito sa pamamagitan ng panlilinlang sa tao. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!